Sa madaling araw sa Los Angeles, iba't ibang tao ang nagsisimulang gumising upang harapin ang panibagong araw. Si Mike Davis, isang magnanakaw ng alahas, ay maingat na nililinis ang kanyang katawan upang alisin ang anumang buhok at bakas ng DNA. Samantala, si Sharon na nagtatrabaho sa isang prestigyosong kumpanya ng insurance, sa isang high-end na tindahan ng alahas, naghanda ang kumpanya ng mga courier upang ihatid ang humigit kumulang $3 milyong na halaga ng mamahaling diamante. Bilang panlinlang sa mga posibleng magnanakaw, may dala ang courier na peking set ng diamante habang hiwalay na nakasiguro ang tunay na mga bato. Ngunit mas maaga pa sa kanilang plano si Mike. Sa kalagitnaan ng biyahe, maingat niyang pinahinto ang sasakyang sumusunod sa courier. Pinahina niya ang driver at mabilis na inagaw ang kotse nito. Mula roon, tahimik niyang sinundan ang pangunahing courier hanggang sa mismong lugar ng paghahatiran. Pagdating sa tamang sandali, nagsuot siya ng ski mask at biglang lumitaw upang sorpresahin ang mga courier. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakumpiska niya ang kanilang mga baril at cellphone upang wala silang paraan upang tumawag ng tulong. Pagkatapos, mabilis at maingat niyang pinalitan ang peking diamante ng tunay na mga bato. Ngunit hindi naging gaon kadali ang lahat. Isa sa mga batang courier ang may nakatagong baril. Sa gitna ng tensyon, nagpaputok ito at tinamaan ang bintana ng sasakyan ni Mike. Sa kabila nito, hindi gumanti ng putok si Mike. Sa halip, agad siyang tumakas at dumiretso sa isang garahe kung saan iniwan niya ang ginamit na sasakyan, nagpalit ng ibang kotse at tuluyang nakatakas sa lugar. Pagdating niya sa kanyang bahay, saka lamang niya napansin ang isang nakakabahalang detalye. Bahagya siyang nasugatan ng basag na salamin mula sa bintana ng kotse. Ibig sabihin, maaaring may naiiwan siyang dugo o DNA sa pinangyarihan ng krimen. Isang maliit na pagkakamali na maaaring magbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, nagtungo si Sharon sa marangyang mansyon ng napakayamang kliyente na si Stephen Monroe upang suriin at tansyahin ang napakalawak nitong koleksyon ng mahahalagang obra sa sining. Habang iniisa-isa niya ang mga pintura at eskultura, nabanggit ni Monroe na malapit na siyang magpakasal sa isang mas batang babae. Dahil dito, iminungkahi ni Sharon na maaari rin nitong ipa-insurance ang mga mamahaling alahas at iba pang handog na gagamitin sa nalalapit na kasal, upang masiguro ang kanilang halaga at kaligtasan. Sa kabilang banda, sa opisina ni Sharon, hindi siya lubos na iginagalang ng kanyang mga kasamahan, lalo na ang kanyang boss na si Mark, na dati nang nangako na ipopromote siya bilang partner sa kumpanya. Ngulit sa tuwil na pag-uusapan ng pangakong iyon, palagi niya itong ipinagpapaliban, dahilan upang lalong madismaya si Sharon. Samantala, sina Lou at ang kanyang partner na si Tillman ay nagsasagawa ng investigasyon sa lugar kung saan naganap ang kamakailang pagnanakaw. Habang sinusuri nila ang mga ebidensya, pabirong pinagtatawanan ni Tillman ang luma at kakaibang sasakyan ni Lou. Ngunit hindi nagpapadala si Lou sa biro ng kanyang partner. Sa halip, buo ang kanyang paniniwala na ang sunod-sunod na pagnanakaw na nagaganap malapit sa 101 freeway ay hindi magkahiwalay na krimen, kundi gawa ng iisang taong may maingat at planadong galaw. Sa isang pag-uusap, iminungkahi ng tagabili ng mga nakaw na alahas ni Mike na si Nick Nolte, na kilala sa alias na Money, nasubukan ni Mike ang isang pagnanakaw sa Santa Barbara, isang operasyon na dati nang pinag-aralan at sinuri ni Mike. Ngulit agad itong tinanggihan ni Mike. Para sa kanya, masyadong mapanganib ang planong iyon at may posibilidad na may masaktan. Isa kasi sa pinakamahigpit niyang prinsipyo sa bawat pagnanakaw ay ang hindi pananakit o paglalagay sa panganib ng sinumang tao. Napansin ni Manny na tila nabibigatan ng isip ni Mike, kaya pinayuhan niya itong maglabas muna ng stress. Dahil dito, nagpunta si Mike sa isang call girl. Gayunpaman, kahit nasa ganoong sitwasyon na siya, halatang wala siyang gana at tila'y lutang ang kanyang isip, parang may bumabagabag pa rin sa kanya. Samantala, lingid sa kaalaman ni Mike, gumawa ng sariling hakbang si Manny. Kinuha niya ang lahat ng detalye tungkol sa planong pagnanakaw sa Santa Barbara.
mga impormasyong nakuha ni Mike mula sa kanyang kaibigang hacker na si Devon, na lihim na nag-hack ng mga email ng mga kumpanya ng insurance. Ang lahat ng impormasyong iyon ay palihim na ibinigay ni Manny kay Ormon, ang marahas at mapusok na kriminal na ginagampanan ni Barry Keoghan, na anak ng dati niyang kasabwat. Sa hakbang na iyon, nagsimulang mabuo ang isang plano na maaaring magdulot ng mas malaking panganib, lalo na dahil hindi alam ni Mike na may ibang taong gumagamit na ngayon ng kanyang sariling impormasyon para sa isang delikadong pagnanakaw. Habang nakapila sa matinding trapiko sa kalsada, isang babae na nangangalang Maya ang hindi sinasadyang nakabangga sa likuran ng lumang kotse ni Mike. Dahil dito, napilitan silang bumaba ng sasakyan at mag-usap upang magpalitan ng impormasyon tungkol sa insurance. Habang nag-uusap sila, kapansin-pansin na tila nahihiya at medyo awkward si Mike sa pakikipag-usap kay Maya, na parabang hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Samantala, nakipagkita naman si Sharon kay Lou bilang bahagi ng kanyang trabaho. Hiniling niya kay Lou na ipapolygraph ang isang alahero na kamakailan lamang ay nanakawan bago niya aprobahan ang claim nito sa insurance. Nais niyang makatiyak na walang panlilinlang na nangyari sa insidente. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Lou sa kanyang mga kapwa-detektiv ang napansin niyang pagkakatulad ng ilang magkakahiwalay na krimen. Ayon sa kanya, halos pare-pareho ang mga pattern. Nangyayari ang mga pagnanakaw malapit sa Highway 101, walang karahasang nagaganap at wala ring naiiwang bakas ng DNA sa pinangyarihan. Sa Santa Monica, marahas na isinagawa ni Ormon ang pagnanakaw. Sinira niya ang mga glass counter ng alahas at kumuha ng mas marami pang alahas kaysa sa orihinal niyang balak nakawin. Ngunit hindi natuwa ang kanyang boss sa kanyang teorya. Pinagsabihan siya nito na sa kakakonekta niya ng mga kasong ito, lalo lamang nadaragdagan ng trabaho ng buong grupo. Dagdag pa ng kanyang boss, hindi siya nagiging isang tunay na team player. Dahil dito, mahigpit siyang inutusan na itigil na ang kanyang sariing investigasyon tungkol sa mga magkakaugnay na krimen. Samantala, patuloy na nakikita at nagde-date sina Mike at Maya. Ngunit, napapansin ni Maya na halos wala siyang alam tungkol sa nakaraan ni Mike at ni isang larawan ng pamilya nito ay hindi pa niya nakita. Nang makita ni Mike sa balita ang nangyaring pagnanakaw sa Santa Barbara, galit siyang humarap kay Manny. Wala namang pakialam si Manny at nainsulto pa dahil kinu-question siya ni Mike. Dahil dito, tumanggi na si Mike na makipagtulungan pa kay Manny sa mga susunod na pagnanakaw ng alahas. Gayunpaman, inutusan ni Manny si Ormon na sundan si Mike sa susunod nitong trabaho at nakawin ng mga alahas mula kay Mike kapag nakuha na nito ang mga iyon. Napansin ni Mike na minamatsigan siya ni Ormon at kalaunan ay natuklasan niyang may inilagay itong tracker sa kanyang sasakyan. Samantala, nakita ni Lou ang kotse na iniwan ni Mike sa garahe. Doon ay nalaman niya mula sa crime scene technician na may naiwan na dugo ng magnanakaw sa loob ng sasakyan. Habang nangyayari ito, nahack naman ni Devon ang email ni Sharon at doon niya nalaman ang tungkol sa mga diamante na ihahatid para sa kasal ni Monroe. Ibinigay niya ang impormasyong ito kay Mike. Dahil dito, sinadya ni Mike na makabangga si Sharon upang magkaroon sila ng pagkakataong magkakilala. Ipinagtapat ni Mike kay Sharon na isa siyang magnanakaw at gusto niyang tulungan siya nitong magnakaw mula sa kumpanya ng insurance na hindi naman siya pinahahalagahan. Ngunit nainsulto si Sharon sa alok at mariin niya itong tinanggihan. Bago umalis, sinabi ni Mike na kung magbabago ang isip niya, ay mag-post lamang siya ng litrato ng beach sa kanyang Instagram. Pagkatapos nito, napansin ni Mike na sinusundan siya ni Ormon gamit ang motorsiklo. Hinabol niya ito at nagkaroon sila ng matinding high-speed chase. Sa huli, bumagsak si Ormon at tumakas ng naglalakad, ngulit nahuli rin siya ni Mike. Mahigpit siyang binalaan ni Mike na kung ipagpapatuloy pa niya ang panggugulo, pareho silang mapapahamak ni Manny.
Sinabi ni Angie kay Lou na may iba na siyang karelasyon. Dahil dito, umalis si Lou sa kanilang bahay at nagsimulang subukan ang yoga. Sa yoga class, nagkataon na nagkita sila ni Sharon. Samantala, may isa na namang naganap na hiwalay na pagnanakaw. Dumating sina Lou at Tillman sa pinangyarihan kung saan binaril ng isang pulis ang isang batang magnanakaw na walang armas. Pagkatapos, nagtanim ang pulis ng baril sa katawan ng binata upang magmukhang armado ito. Pinilit ng boss ni Lou na sabihin niyang may dalang baril ang lalaki dahil iyon din ang sinasabi ng pulis na bumaril at maging ni Tillman. Sinabi sa kanya na kailangan niyang ipagtanggol ang kapwa niya pulis, ngulit tumanggi si Lou. Dahil dito, siya at ang iba pang sangkot ay pansamantalang sinuspinde habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, hinarap na ni Sharon si Mark tungkol sa isa na namang pagkaantala ng kanyang pagiging partner sa trabaho. Ininsulto siya ni Mark. Tinawag siyang matanda at wala nang may gusto sa edad na 53 at sinabi pang wala siyang kapangyarihan para gumawa ng anumang laban sa kanya. Pagkatapos nito, nag-post si Sharon ng larawan ng dalampasigan upang makipag-ugnayan kay Mike. Natuntun ni Lou ang pagkakakilanlan ni Mike sa pamamagitan ng DNA na nakuha mula sa kotse at lumabas sa record na ang tunay nitong pangalan ay James. Hinanap niya ang dating foster mother ni James at napapayag niya itong tawagan si Mike. Tumawag nga ito, ngunit agad na ibinaba ni Mike ang telepono nang ibinigay na sa kanya si Lou. Samantala, nagkita sina Sharon at Mike. Ikinuwento ni Sharon na ang mga ibibigay na regalo sa mga bisita sa kasal ni Monroe ay mga alahas na ipapasok mula sa black market upang makaiwas sa buwis. Aabot sa 11 milyong dolyar ang kabuuang halaga nito. Pumayag si Sharon na tulungan si Mike kapalit ng 3 milyon at sinabi niyang maaari ng kay Mike ang matitirang halaga. Samantala, hinanap ni Ormond si Devon at marahas itong inatake upang makuha ang impormasyon tungkol sa susunod na trabaho ni Mike. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Sharon at brutal din siyang sinaktan upang pilitin itong magsabi ng detalye tungkol sa planong pagnanakaw kay Monroe. Sa isang yoga session, napansin ni Lou ang malaking pasa sa mata ni Sharon. Dahil dito, napilitan si Sharon na aminin kay Lou ang lahat ng nangyari sa kanya. Naantig si Lou sa kanyang kalagayan kaya pinayagan niya itong pansamantalang magtago sa kanyang bagong apartment habang siya mismo ay naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa sitwasyon. Samantala, kinausap ni Mike si Maya at sinabi na kailangan niyang umalis ng ilang panahon. Hiniling niya rito na maghintay at magtiwala sa kanya. Ngunit lalo lamang nagalit si Maya dahil sa malabo at kulang na paliwanag ni Mike at sa patuloy nitong pagtanggi na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa nangyayari. Sa kabilang banda, habang nasa trabaho si Sharon, nahuli niya si Mark na nagsisinungaling sa isa pang babaeng empleyado. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pumasok siya sa usapan at diretsahang sinabi sa dalaga ang totoo tungkol kay Mark. Pagkatapos nito, buong tapang siyang nagbitiw sa kanyang trabaho at bago tuluyang umalis. Sa araw ng courier ni Monroe, nagkunwaring sundalo si Lou at pinalitan ang tunay na courier. Sinundo siya ni Mike na hindi alam kung sino talaga si Lou at dinala niya ito sa hotel ni Monroe. Nagkunwaring empleyado si Ormond para makapasok sa hotel. Nang pumasok sina Mike at Lou sa kwarto ni Monroe, hinatak ni Mike ang baril at inutusan si Lou na ibigay ang laman ng case. Binuksan ni Lou ang case kung saan nakatago ang sarili niyang baril. Ipinakita niya ito at ipinahayag na siya ay pulis. Bago makapagdesisyon si Mike, pumasok si Ormond na may sariling baril. Hinahawakan si Mike sa peligro at hinihingi ang mga diamante. Nilapitan ni Ormond si Lou pero nakialam si Mike, nilabag ang kanyang panuntunan laban sa karahasan at pinaputok si Ormond. Pinayagan ni Lou na makatakas si Mike na walang nakuha, sinisi si Ormond sa mga nakaraang pagnanakaw at binalaan si Monroe na ibubunyag ang kanyang paglabag sa buwis kung sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw. Pinalitan ni Lou ang mga peking diamante mula sa unang nakawan
at pinalitan ito ng mga tunay na diamante ni Monroe. Sa susunod na klase ng yoga, ibinigay niya ito kay Sharon at nagkaroon sila ng magandang koneksyon. Nagpadala si Mike kay Sharon ng isang larawan para ibigay kay Lou. Nang malaman ni Lou kung nasaan ito, dumating siya at natagpuan na iniwan na ni Mike para sa kanya ang kanyang vintage na Chevy Camaro. Sa trabaho, natuklasan ni Maya na nagpadala si Mike sa kanya ng larawan noong bata pa siya, kasamang isang mensahe. Nagkamali ako, sana hindi pa huli. Gumiti si Maya at agad siyang nagpunta upang hanapin siya. Matapos palitan ni Lou ang mga diamante ni Monroe ng mga peking kopya, mainat niyang iniabot ang tunay na mga diamante kay Sharon. Bilang pasasalamat, iniwan ni Mike kay Lou ang kanyang vintage na Chevy Camaro, isang alaala ng kanilang pagtitiwala at pagkakaibigan. Samantala, si Mike ay nagsimulang lumapit kay Maya, Monica Barbara, isang babaeng nagpukaw ng kanyang interes. Bagamat may pagnanasa siyang mas makilala at mapalapit sa kanya, nananatili pa rin lihim ang kanyang nakaraan at hindi pa niya lubos na naipapakita ang tunay niyang sarili.